Ayan, magandang araw po. Yan, nakaboto na ba tayong lahat? So, anong oras na ba? Lagpas na ang botohan. So, ayan, 4 o'clock na. Nakapagpahinga tayo ng konti. And balik po tayo dito sa ating analysis sa round 1 ng 3rd AQ Prime FIDE Standard Chess Open Tournament na ongoing po ito sa Ayala Malls sa Manila Bay dyan sa Macapagal. So, 90 minutes po yung time control with 30 seconds increment. Ayan. So, nasa round 1 pa rin po tayo. So, tingnan natin yung unang arangkada during the 3rd AQ Prime. Nag-start po to noong October 28, Saturday. And meron pa hong remaining 6 rounds since 9 rounds po ito. So, mahaba-haba. Now, tingnan po natin yung game ni IM Barlu Nadera. Yan. And si Richelle Lumokso. Yan ang ating mga magigiting na players. Ang rating po ni IM Barlu ay 2,168 versus Richelle na 1,443. Magtataka po kayo, no? Bakit nagkaroon ng ganun agwat yung rating nila? Kasi first round po ito. So, pagdating talaga sa pairing, yung chance na makalaban natin yung mga masters, mataas dahil ito po yung unang arangkada. So, yun yung kagandahan dito pag ang ating tournament ay Chess Open. Kasi may possibility or may chance or mataas yung probability na makalaban tayo ng mga master katulad nito si IM Nadera against Richelle Lumokso. So tingnan na natin. White dito si IM Barlu. Yan, Barlu na lang. So ano bang tinira dito ni IM? Yan, tumira siya ng D4. Yan, D4. Nag E6 lang si Richelle, oh. E6 tapos C4. Then umarangkada yung yung D5. So tingnan natin kung anong next move dito ni IM Barlu. Nag-knight F3. Yan, pormahan lang muna. Knight F6, develop lang din. Bishop G5. So nakapin yung kanyang knight, So mukhang aatake dito si IM Barlu kaagad, Talagang may mga pinaplano na. So let's see kung anong ginawa dito ni Richelle. Nag-bishop E7 lang in preparation for castling. Knight C6, normal development. So wala pa masyadong wala pang aksyon sa gitna. Ayan, nag-castling, E3. So lalabas na rin yung bishop siguro, no? Knight D7, A3 lang, abang-abang lang si Master Barlu, Nag B6. So yun, bubuksan yung bishop B7 doon. Kumain na si IM Barlu. Bakit ngayon lang siya kumain? So siguro, no? Feel niya ng kumain, So kakainin lang din ng pawn yan as standard. Pawn ang ipinangkakain po dyan just to maintain yung blockade dun sa D-file na pawn. So yan, anong next na move? Rook C1. Yan, naghahanap na ng file yung open file yung rook. Nag bishop B7. So develop na lang din. Magpiprepare na for castling si Master Barlu. Nag A6. Ayan, nag-castling na. Rook E8. So, yan. Queen C2. Ayan, pinaalis na yung bishop. So, saan pupunta yung bishop dito? Siguro, atras lang, H4. Ayan, bishop H4. Tapos, sinundan ng bishop, So, gusto makipag-exchange ng bishop si Richelle, So, si Richelle, tingnan natin, anong nangyari dito? Kakainin ba ni Master?
Ang kinain na, bishop takes, queen takes, rook e1, preparing na rin para makakuha ng open file. Balik lang yung knight sa f6, bishop f5. Yan na, umatake na, nag c5 para ma-break yung center pawn sa d4, no? Nag g3 lang si Master Barlow dito. Siguro ang plano dito, i-atras niya yung bishop niya, no? Tapos bishop h3, tapos bishop g2 para kahit paano, kasi hindi pwedeng pabayaan yung light square bishop niya dahil buhay pa yung light square ng black, oh. So malakas yan pag hindi nalagyan dyan sa bishop g2 ng bishop. Sa tingin ko, yun yung plano ni I.M. Barlow, no? Nag c5 lang, push. So additional space for black. Yan, yun yung sinasabi natin, bishop h3, babalik talaga yan dyan, eh. So malakas po yung yung bishop b7. Kaso ang problema lang dun sa bishop b7, since hindi na break yung d4, parang in the future baka maging bad bishop yan, yung bishop b7 na yan, ha. Tingnan natin kasi walang way to break yung d4, eh, or paano makaabante yung d5 pawn, eh, di ba? So yan, titingnan natin yan. So nag-push b5, knight d2, matras lang. Anong plano ni IM dito? Ba't siya umatras? Tingnan natin. Queen d6. Okay. Medyo naka-prepare lang. Yan, bishop g2. Yan, pinakaabangan natin yan, bishop g2. So, anong gagawin dito ng black? Mukhang pakiramdaman lang, ha. Ayan na, preparing for battery yung black. Tumira ayan, nag-break si I.M. Barlow. Kakainin ba yan? Bishop c6. Bakit siya nag-bishop c6? Balikan natin. Bishop c6. Anong plano niya doon? To push siya doon sa a4. Support. a5, a4, support. Sige, tingnan natin yan. Yan, in preparation nga. Yun, sumuporta siya kasi mag-a4 na si Master Barlow. So, push lang din. So, talagang ang lakas ng pawn structure ng black dito, ha. Sumusugod. So, 90 minutes po ito. I'm assuming na lahat ito ay pinag-isipan talaga nila ng malalim. So, for sure, atras yung knight. Atras lang yung knight to e2. Push ulit yung pawn to c3. Ang lakas ng pawn, ha. Tapos pag na-push ni Richelle yung a5, solid yan, ha. Tingnan natin, mukhang nauubusan ng space yung white dito, ah. Anong gagawin kaya dito? Saan pupunta yan? Knight f3, balik ulit siguro. Yeah. Tapos a5 pawn. Hindi pa nag-push ng a5, ah. Ba't di siya nag-push ng a5? Para at least kahit paano, no, mas solidify yung queenside pawn structure niya. At least magka endgame man, possible draw. Knight e4. Anong purpose ng knight e4? Poposte siya dito sa knight d2. Gandang plano yan, ha. Pero hindi, may knight f3. So baka pupush na to ng f5. Yan, push f5, ano? Sige, tingnan natin. Malamang magpupush ng f5 yung black after nitong tumiring white. Nag-knight f4. Ayun, nag-bishop, nag-rook. Rook b8 lang. So, sinuportahan yung magsasacrifice dito si Richelle. Bishop takes a4, pagkain, push yung pawn sa b3. Obligadong umatras yung queen, push ulit sa b2. Ba, lakas, ha. Maganda yung plano dito ni Richelle, ha. Si Richelle lumokso. May possibility ng sacrifice dito, ha, at a glance lang, ha. Bishop takes a4, tapos b takes bishop, sacrifice yung bishop.
push yung B3, no choice yung queen, atras yan kahit saan pumunta. Magpupush ulit yung B pawn to B2, threat yung rook. So yung rook for sure pupunta ng rook B1. Tapos siguro yung queen punta ng queen A3. Suporta dun sa C pawn na nasa C3 ba. Maganda to. Magandang plano to ha. So itong mga attacking ito hindi kailangan hindi pwedeng i-ignore to. Kasi hopefully nakita ito ni Master Barlow ha. There's a tendency to sacrifice bishop. Tingnan natin kung anong anticipation dito ng white. Nag-rook E D1. So preparing lang. Siguro pag tumalon yung knight kakainin Tingnan natin. Magsa-sacrifice na ba yung yung bishop sa next move, yung black? Pwede na siguro, no? Actually, kung may time, pwedeng Kung mahaba pa yung time, baka pwedeng i-consider, Bishop takes, A4, kain, push pawn, atras yung queen, push pawn ulit, atras yung rook, push pawn ulit. Kailangan pa ng siguro, kailangan ng, okay. Siguro dapat queen C7 muna, para bago mag-sacrifice. Queen C7, tapos titira yung puti, saka mag-sacrifice ng bishop. Bishop takes A5, B takes A5, push pawn, atras yung queen, push pawn ulit, atras yung rook, tapos push yung C pawn, yung C3 to C2, kasi may support na dun sa C7, yung queen. Possible siguro to. Tingnan natin kung anong ginawa ni Richelle dito. Nag-push lang ng A5, solid lang. And then tingnan natin, knight D3. So then bishop B7. Nawala yung yung iniisip natin na sacrifice magandang kombinasyon yun kung queen C7 tapos bishop takes, ulitin ko ulit, baka pwede tingnan natin. Hindi natin to sariling lang natin to so bumalik yung rook, bishop A6, tina-target yung knight, tumalon yung knight, iwas lang, talon ulit yung knight, rook C7, yan yung rook C7, ayan may rook na rook C7, tapos bishop C8, tapos balik ulit sa bishop D7, hindi, F6 muna para mapaalis yung knight sa E5, F6, pag umalis, bishop C8, tapos balik ulit yung bishop sa D7, sabay sacrifice dun sa A4, tingnan natin kung gagawin. Kinain yung ano ba yung kinain doon? Knight. So kinain na ni I.M. Barlow yung knight. Teka, one pawn siya doon Mukhang free yung pawn na yun Bishop takes knight. Kain. Yeah. Hindi napansin yung libreng pawn na yun So pupush ba ng pawn C3 to C2? Yung pala, pain lang pala yung pawn na yun Walang mapuntahan ngayon ng queen Bishop B7, saan pupunta yung queen ni Master Barlow? Balik lang. Tapos eto maganda dito Queen D5. Wala lang, para lang may threat ng mate sa H1, di ba? Walang mate sa G2 pero sa H1 meron. Tingnan natin anong move dito ni I.M. Barlow. Yung black pala yung titira. So hindi siya tumira ng si Richelle. Hindi niya sinubukan yung kahit pambluff lang Although obvious queen queen D5. At least mabulabog lang sana yung white ng konti, maratel kasi may mate sa H1 So hindi niya tinira yon, sabi niya obvious yon. So kaya tumira siya sa rook E8. Nag-push na ng pawn para mabarahan yung bishop doon sa diagonal square. Nag-queen. Ayan na, umabante na yung mga pawn. Ayan na. Knight G2.
Knight E3, F6, pinaalis na yung knight. Knight B, balik lang sa G4. Rook H7, D5, Queen F7, Knight F5, H5, pinaalis yung knight. Bumalik lang yung knight. Oh, teka. Double check. Hindi napansin babagsak yung rook May double check pala. Knight takes, Knight GH6, check. Mukhang nag-error dun sa H5 So nag-blunder yung H5. Yeah. Check, bagsak ang rook, kakainin niya for sure. Okay, nag-resign na. Yeah. Okay. So nag-resign na yung Knight GH6, check. Nag-resign na yung black kasi pag kinain yung rook takes knight, pasok pa din sa double check. Okay. So naunahan dito si yung black. Maganda yung pinakitang laro ni Rochelle, lumukso. So medyo naunahan lang siya dito, hindi lang napansin sa queen side. May paparating pala knight h6 check, double check nga, bagsak yung rook, bagsak yung queen. Pero good performance. Pero magandang tingnan talaga yung explore yung balikan ko lang yung kanina. Magandang i-explore yung idea na this one. Bago mag A5, yung bishop takes actually kahit wag mo ng bishop takes sacrifice pwede siguro mag queen C7 muna para may suporta sa C pawn na sa C3. Let's say bishop takes, kain, tapos push yung pawn kasi may rook push pawn B3, atras yung queen siguro, punta lang dito sa queen E2, push ulit yung pawn, yung rook punta sa rook B1. Meron dun since may queen sa C7, pwedeng i-push yung C3 walang support, so pin yung dalawang rook, fork yung dalawang rook, obligado ibigay isang rook, so possible na lumamang yung itim. So tingnan natin kung may possibility. Mukhang na-miss yung portion sacrifice, bishop takes, pero we do not know kasi hindi natin alam yung time control. Baka may mga ibang solution pa, pero yun lang yung nakita ko doon na parang chance nung black to at least siguro continue with the attack. Ganda ng pawn structure dito, so hindi lang na maximize, na wala ng break. So yan, ang only break dito yung bishop takes A5, A4 pag kinain. Pag hindi man kinain, okay na, lumamang na, di ba? Kung kumain, yan, yun yung kombinasyon. Queen C7 muna. Queen C7, tapos ini-move ng white, sacrifice, A takes, push B3, iwas queen, push B2, iwas rook. Wala nang mapupuntahan yung rook, kundi sa rook B1 lang Saka ka ngayon magpupush ng B2. Walang suporta kasi queen lang yun nandito. Fork yung dalawang rook. So bawi yung sacrifice ng bishop. So in short, kung kakainin yung bishop, hindi pwedeng kainin yung bishop. So lumamang ng isang pawn yung black. Sana. I don't know kung tama, pero ayun lang nakita ko at a glance na possible. Ayun, maraming salamat po. Round 1 pa rin tayo. Titingnan natin next time yung mga ibang games sa round 1. Yan. Si Attorney Alvin po ito. Maraming salamat po.